Si dating DPW Secretary Babe Singson, Oo. nag-resign sa ICI? Yes. Talaga? Aha. The end of the day, ang pagpipistahan, yung mga naimbestigahan. Oh. Pero yung mga tunay na mga kumita at nakapagbulsa, wala. Ayun. Wala. Ngingising. Nanonood pa. Ngingising pa. Ako na... At yun nga no, mga kabayan, kapapasok lamang po na balita. Ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan nag-resign na po si Sir Babe Singson ng ICI, mga kabayan. Ayon nga daw po kay Sir Babes, hindi na po niya makayanan yung nangyayari dyan sa ICI. Ano po kaya yun, mga kabayan? No? Ito, alamin po natin dito po sa balita. Pero kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo kang kalimutang hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. So hindi ko na ito papahabain pa, mga kabayan. Panoorin po natin yung balita patungkol po dyan sa pagre-resign po ni Sir Babe Singson dyan po sa ICI. Sa atin ng mga kababayan, ay may latest pala ngayon, Nelson, ha? Nabalitaan niyo ba ito? Si Secretary Babe Singson ay mukhang... Ano ba dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang chairman ng ICI? Hindi naman siya chairman. Hindi pala, member. Commissioner. Commissioner ng ICI. Independent Commission for Infrastructure. Si dating DPW Secretary Babe Singson, Oo. nag-resign sa ICI? Yes. Talaga? Aha. Totoo ba yung mga kumakalat na balita kanina na nag-resign na ito? Mukhang... dahil daw sa kanyang health, ganon. kalusugan. Pero sa 15 pa ata ang effectivity, ha? Hindi, ibig sabihin sa 15 pa siya hihina, ganon. Kaya 15 Medyo iraraos pa hanggang 15. Di ba, mga kabayan, alam naman po natin na ito pong ICI, si Bongbong Marcos po ang bumuo. Di po ba? Siya rin na nagpapasweldo dyan sa mga miyembro ng ICI. Sa ayaw sa hindi, meron pong impluensya si Marcos dyan po sa ICI kasi siya nagpapasahod dyan Siguro, mga kabayan, sa malamang, di po ba, nadawi po yung pangalan ng anak niya si Sandro Marcos na may insertion na umabot sa 151 billion. At ngayon nga po ay tinatawag ng King of Pork Barrels, silang dalawang magtsuhin. Di po ba? Siguro lang po ito yung opinion, mga kabayan, siguro po, mukhang meron pong utos sa taas na ipawalang sala itong anak ni Junior. Si Charis Dasa, mahaba yan. Diba? Kasi nga, matindi yung pagsisiwalat ni Saldico Siguro, nag-utos po itong si Bangag Junior na, oy, kayo kay CI dyan, paswelduhin ko kayo. Wag na wag nyong madama yung anak ko dyan. Mukhang baka lang po. Ganun po yung nangyari. Kaya, kilala naman po natin si Sir Babe Singson, matino po yan Siguro, hindi po niya makayanan yung pang-iimpluwensya nung nasa taas na wag idawit yung kanyang anak na si Charis Dasa, mga bayan. Ito, pagpatuloy po natin, mga bayan. Unti-unti. Lalaksan pa niya ang katawan niya. Ay palagay ko dyan, ang isang dahilan dyan ay yung, alam mo yung, yung nangyari sa live streaming ng ICI? Aha. Di ba kahapon, napanood live stream yung congressman ng Laguna, di ba? Si Benji Agrao. Oo. Pero today, meron ding hearing. Ang problema, napanood, nag-live stream. Kapiranggot lang ang napanood. Introduction lang. Ito lang, Kapiranggot. Kapiranggot lang. And then live pa kayo, kapiranggot lang pala. Kasi Hindi niyo pa sinagad. Ang imbitado, ang dumalo, ay si Pasig City Representative Roman Romulo. Si Kong Roman, okay. At nung nagsisimula na, buti nga ito, may kapiranggot Yung mga una, kahit kapiraso, Talagang wala wala, no? Oo, basta naghiling daw ng executive session Pero ito, nung magsisimula na, ay tumayo ang kanyang abogado, si Attorney Erica Migreño. Okay. Ang sabi niya, humihiling ang kanyang kliyente ng executive session. Huwag ila-live stream. Aha. Dahil malalagay daw sa panganib ang buhay at kaligtasan ng kanyang kliyente.
Ganon. Oo. Ibig sabihin, mabigat yung kanyang mga Mabigat ibubulgar daw. ba? Ibig sabihin? Oo, mukhang may mga ibubulgar itong paglagay Maaaring magresulta sa panganib ng kanyang buhay. Oo. Ba? Ano kaya yon ha? Lalo tuloy ako nagka-interest na malaman natin yung mga bagay na yan. Ayun nga ang kahina-hinala ha? Kasi titimbangin natin kung talaga nga bang magsasapanganib nga sa buhay niya yan. Ayun nga. Oh. Ay nangyari tuloy, pagkatapos na sabihin na may ganong kahilingan ng kanyang kliyente, si Congressman Romulo, humihiling ng executive session, pinatay na yung live streaming. So agad namang pinagbigyan ng komisyon. Pinagbigyan. At yung sumunod, ganon din. Executive session din. Hindi man lang ipinaliwanag. Ano ho ba yung bigyan nyo kami ng paliwanag? Di ba Ayun, dapat ganun? Hindi, kasi sa Senado at sa Kongreso, kapag gusto mo ng executive session, meron talagang yung sinasabi nating sitwasyon na napakalaking dahilan. Gaya ng national security. Yan, concern national security. Yan, At saka ito, Jen, sa Senado, tatanungin ka muna eh. Totoo. Pagka yung tanong ay hindi mo masagot, doon ka hihingi ng executive session. Yes. Ito magsisimula pa lang, wala pa naman tanong eh. Ganon. Oo. Mabigat nga. Wholesale na executive session. Kaya tuloy ang sabi ng iba, para pala tayong... Di lalo tuloy, kung ganun ang testamento, ang salita, mas lalo magkakaroon ng interes ang taong bayan. Ba, ano kaya yung binulgar niya? Oo. Di ba? Lalaro tuloy sa isip Kasi, nila. in fairness naman dito sa ating sa ating mga politikong iniimbestigahan ngayon. Oo. Well, some of them, no? Oo. Alam naman nating hindi guilty. Ay, totoo. Ako. Dahil unang-unang usapan natin dyan, Ghost Project eh. Oo. Napunta ngayon sa SOP. Oo. Napunta sa komisyon. Oo. Nagkasala-salabat na. But sad to say, the end of the day, ang pagpipistahan, yung mga naimbestigahan. Oh. Pero yung mga tunay na mga kumita at nakapagbulsa, wala. Ayun. Wala, Nanonood pa. Ngingisi pa. Ako naniniwala yung Roman Romulo, mukhang mabuting tao ito. Yes. Ako, personally, kilala natin yung kong Roman Romulo. Aywan ko lang, siyempre. Yung kapatid, nakasama ko sa trabaho. Berna Romulo. Berna Puyat. Romulo Puyat. napakahigpit. Tsaka Hindi na makakabait. natutulog yan sa Oo. trabaho eh. Oo. Si Puyat. Kay Puyat. Ang problema, kapag humingi ka ng executive session at hindi nakita yung panig mo, Oo. Magkakaroon ng may benefit, may doubt, wala yung benefit. Wala yung benefit. Oo, di ba? Oo, pero of course, yun yung isang side ng mangyayari, no? But yung isang side naman, hindi siya mapagpipiestahan. Ayun nga. Yun ang kinakatakutan nila, yung mapagpiestahan. Lalo Pero na kung yung hindi naman siya santo, di ba? Wala talagang Hindi, lalo kang sabihin, naglalaro ka sa isip niya di ba? May tinatago tuloy-tuloy. Parang Kasi ganun. sa halip na wala naman itatago yung tao. Di ba? Kaya tuloy ang marami ay nawala na ng interest sumubaybay sa ICI dyan eh. Ha? Kaya palang tawag ng iba. Ano ba yan? Close open? Nawawala ng tiwala. Naalala ko tuloy nung yung bata tayo, di ba? Yung mga pag kami inaalaga kang bata, di ba? Pag umiiyak, kukunin mo yung kami. Close, open, close. Tapos tatakan yun, di ba? Tatawa na. Yes, oo. E de, tigil ka naman ngayon. Oo. Tapos pagka umiyak, saka mo naman pagbibigyan, close, open. Parang gano'n ang nangyari sa ICI eh. Pagka nakita nila na nagagalit yung publiko at ayaw nila ilabas yung investigasyon, ino-open nila. Pagka tumahan yung taong bayan, i-close uli natin. Ngayon, maingay na naman, i-open na naman. Di kung bata yan, di parang lantarang niloloko mo yung taong bayan kung ang turing mo sa mga nakikinig ay parang batang sanggol. Parang di ba? gano'n, ha? Parang kunwari, open, pero ikaw close mo, pinaglalaruan mo pala. Close, open, close, open. Para lang huwag umiyak. Para lang huwag magalit ang tao. Di ba? Ayan, umiyak na, oh. Close, open. Baby. Close, open. Tatawa close, na yan. Tatawa na, tatawa. Hindi ba parang ginaganyan niya ang mga mamamayan? Tumawa kay bata. Tumawa. Ginagawa tayong bata eh. Kiliti. Ang ganda. Yan ang sinasabi natin. Tuwa. Parang nakakainis, di ba? Oo, inopen mo bahagya. Tapos nung hindi na umiiyak, close mo na. Siguro gamitin nila yung executive session na yan doon sa parting dapat lang. Na alam natin na hindi naman maglalagay sa alanganin sa buhay nung nagsasalita at doon sa mangyayaring sitwasyon
Pero, yung taong bayan naman ay kapani-paniwala ay nakikita. Oo. Kaysa naman yung introduction lang nakita ng taong bayan. Ay, pero di ba bilang isang mababatas public official handa ka dapat kasi bahagi ng risk mo yan. Hindi ka pwedeng maging balat. Balat si buya. So, kung may banta sa buhay mo, ganun talaga. Public official ka eh. Kung ayaw mo, ibalis ka sa gobyerno. At saka ito, Di Jen, ba? paano magkakaroon ng banta sa buhay mo kung hindi ka naman guilty, di ba? Isa pa yun. Wala ka naman alam eh. Isa I-deny mo pa lang yun. naman. Hindi, wala po kayo ganyan. Oo. Sino magbabanta sa'yo? Wala ka naman sasabihin. Sabihin mo lang Pagka sinabi mo may banta sa buhay mo, Oo. baka mapagkamalan ka nga may alam ka. Ayun. Di ba? Kung Parang sasabi- sa sindikasyo yan dyan, Oo. di ba? Totoo. Marami ka nang nalalaman. Dapat ka ng Dapat ka kalasin. ng iligpit. Di ba? Kasi kung sasabihin mo lang naman, hindi pala totoo sinabi ng mag-asawang Diskaya. Di wala na. Alam ka naman si Diskaya, magbabanta pa sa buhay mo. Yung tao nga, hindi na malaman kung ano gagawin. Di ba? Oo. Parang hilong-talilong na ngayon Oo yun. nga eh. Yun ang ating sinasabi. Kaya yung mga nauna pa, bukod kay Kong Roman, yung mga nauna pa, ano ba ang dapat itago? Mas malaki, mas mabigat, mas negatibo kung hindi ka magbibigay ng panig mo. Ang sabi naman daw hindi kasi baka mamaya may mabanggit na pangalan na wala namang kinalaman dyan, bakit patawag sa ganito, patawag sa ganyan. Dito ka Man-name mag-exec. drop. Yun ang sasabihin mo, hindi ko po masasagot yan. Pwede ba isulat ko na lang po? Para, di ba? Ang daming paraan eh. Halimbawa, sinabi, totoo ba sabi ni Diskaya, ganito, ganyan, no? O si Diskaya, baka sabi lang po ni Diskaya, pero wala akong totohanan. Ano ba tayo ni Diskaya? Oo. Anong ebidensya niya? Ano ebidensya ni Diskaya? Hindi, pero sa totoo lang, maraming binanggit si Diskaya ron na talaga nga namang meron lang siyang personal na interest. Ayun, mukhang hindi ata napagbigyan ng iba noon, kaya na-name drop din. Nagkaroon din ng ganong sitwasyon. Oho. Nagkaroon din, yung isa riyan, hindi ko na babanggitin, yung isa riyan nakanegosyo niya at hindi nag-push through yung kanilang negosyo at nalugi, isinama niya na yung pangalan. Kaya parang dati din yun, na-police list, di ba? Pag nalista ka sa na-police list, ay yari ka. Di ba? Pero hindi naman lahat ng mga sangkot doon, di ba? Yan ang ating sinasabi. Hindi, meron ka bang Diskaya list? Pagka nabanggit ka ba ng mga Diskaya, hindi. Ganun talaga. Pero anyway, meron ba tayong Vox Populi dahil sa bagay na yan? Asaan? Irma. Hinuhugot pa. Hinuhugot pa. Ayan.